Sa kasaysayan, ang mga dakilang kapangyarihan na nangahas kumalaban sa Pilipinas ay laging nagbabayad ng napakalaking halaga. Sa gabing ito, ating susuriin ang misteryosong kababalaghan ng bansang ito na sa tuwing ginigipit ay lalo pang nagiging matatag at mapanganib. Hindi rin magtatagal, babagsak din ang Pilipinas. Malamang, ang mga salitang ito ay inulit-ulit na sa loob ng libu-libong taon sa hindi mabilang na mga pagpupulong, isang lupaing salat sa likas yaman at palaging naiipit sa pagitan ng mga dambuhala. Sa totoo lang, hindi ito isang ganap na maling kalkulasyon. Natural lamang na isiping hindi ito makakatagal at mas makatwiran ang pagtatasa na sa huli ay bibigay din ito. Ngunit, tingnan ninyo kung ano ang nangyari ngayon. Tingnan ninyo kung nasaan na ang Pilipinas. At tingnan ninyo kung nasaan na ang mga bansang gumawa ng parehong kalkulasyon. Ang pakikialam sa Pilipinas ay hindi lamang nauuwi sa kabiguan. Ito ay laging may kaakibat na mabigat na parusa. Kaya naman ngayon, walang sinuman ang basta-basta na lamang kumakalaban sa Pilipinas. Paano nakaligtas ang Pilipinas sa malupit na mundong ito? At bakit wala nang nangmamaliit sa bansang ito ngayon? Simulan na natin ang kwento. Pagkatapos ninyong mapanood ang video na ito, kung nagustuhan ninyo, mangyaring pindutin ang like at subscribe button. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa akin. Simulan na natin. Sa kagubatan, ang pinakamaganda at makulay na kabute ay ang kabuteng may lason. Isang kagat lang, katapusan mo na. Kung susubukan mong daanan ang isang rosas dahil sa ganda nito, masasaktan ka ng mga tinik nito ng walang awa. Sa mundo ng pandaigdigang politika, may mga ganitong kaso at mayroon ding isang bansa na maituturing na kabuuan ng mga kasong ito. Ako si James Walker, isang propeso ng International Politics at History of Empires sa Harvard. Mayroon akong karanasan sa pagsali sa isang strategic analysis team sa ilalim ng Department of Defense noong huling bahagi ng Cold War at nakagawa na ako ng maraming ulat sa pagsusuri ng mga hidwaan sa Balkan Peninsula at gitnang silangang Asya. Ang lektura ngayon ay nangangailangan ng inyong buong atensyon. At kapag natapos ninyo ito, ang inyong pananaw sa pandaigdigang politika ay ganap na magbabago. Ngayon, magsimula tayo sa isang masakit na katotohanan. Kapag ginipit ng isang malakas na bansa ang isang mahinang bansa, sa karamihan ng mga kaso, ang mahina ang lumuluhod. Ito ang normal na kalagayan sa pandaigdigang politika. Noong Hulyo 12, 2016, nanalo ang Pilipinas laban sa China sa arbitrasyon ng South China Sea. Ito ay isang ganap na tagumpay ayon sa pandaigdigang batas. Binalita ito ng media sa buong mundo at nagdiwang ang mga mamamayang Pilipino. Ngunit lumipas ang isang taon, lumipas ang 2 taon, walang nagbago sa sitwasyon. Ang mga barko ng China ay nanatili sa karagatan at nagpatuloy ang pagtatayo ng mga artipisyal na isla. Nanalo ang Pilipinas, ngunit hindi na ibalik ang dagat. Kung gayon, ano ang silbi ng hatol? Magandang tanong. Sa politika, ang batas ay nagbibigay ng pagiging lehitimo, ngunit hindi ito nagbibigay ng kapangyarihan sa pagkontrol. Tama ang Pilipinas, ngunit wala itong lakas. Binaliwala ng China ang hatol, ngunit kontrolado nito ang sitwasyon. Sa huli, pinili ng Pilipinas ang kooperasyong pang-ekonomiya sa China at ang isyu ng South China Sea ay tahimik na ibinaon sa limot. Karaniwan, ganito ang takbo ng mga pangyayari. Ang isang mahinang bansa, kahit na nasa tama, ay hindi kayang baguhin ang resulta. Noong Nobyembre ng parehong taon, 2016, bumisita ang Dalai Lama sa Mongolia, agad na tumutol ang China. Nagsimulang bumagal ang daloy ng kalakalan sa hangganan at naantala ang logistika. Ang Mongolia ay isang soberanong estado, kaya't malaya itong mag-imbita ng sinuman, ngunit iba ang katotohanan. Ang ekonomiya ng Mongolia ay lubos na nakadepende sa hangganan nito sa China. Lahat ng pag-export at pag-import ay kailangang dumaan doon. Kapag isinara ang hangganan, hihinto ang bansa. Hindi ito makakatagal. Sa huli, ang Foreign Minister ng Mongolia ay nagpahayag sa publiko. Sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan, hindi na muling iimbitahan ang Dalai Lama. Ito ay isang formal na paghingi ng tawad. Sinubukan ng Mongolia na ipaglaban ang kanilang prinsipyo, ngunit hindi kinaya ng kanilang ekonomiya. Normal din ito.
Ang isang bansang may mataas na dependency ay sumusuko sa ilalim ng panggigipit. Noong 2017, ang Hambantota Port sa Sri Lanka ay ipinaupa sa isang kumpanyang Tsino sa loob ng 99 na taon. Nang walang kahit isang putok ng baril, isang estratehikong daungan ang bumagsak. Nangutang ang Sri Lanka ng pondo mula sa Tsina para itayo ang daungan, ngunit hindi nila ito nabayaran. Sa huli, isinuko nila ang karapatan sa pamamahala ng daungan bilang kapalit sa pag-aayos ng kanilang utang. Kapag wala kang kakayahang magbayad ng utang, nawawala ang iyong kapangyarihan sa negosasyon. Hindi nawala ang soberanya ng Sri Lanka, ngunit isinuko nila ang isang estratehikong yaman sa loob ng 99 na taon. Ito ay isang desisyong wala silang pagpipilian. Ang isang bansang mahina sa ekonomiya ay napipilitang isanla ang kanilang mga yaman. Noong Nobyembre 2017, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa Lebanon. Biglang nag-anunsyo ng kanyang pagbibitiw ang punong ministro na si Saad Hariri habang bumibisita sa Saudi Arabia. Nagulat ang mamamayan ng Lebanon. Ang kanilang pinuno ay nag-anunsyo ng pagbibitiw sa ibang bansa at hindi sa sarili niyang bansa kundi sa Saudi Arabia. Noong panahong iyon, lumabas ang mga alegasyon na si Hariri ay ikinulong sa Saudi Arabia. Dahil sa panggigipit ng pandaigdigang komunidad, siya ay nakabalik sa Lebanon. Pagkabalik niya, binawi niya ang kanyang pagbibitiw. Ang insidenteng ito ay malinaw na nagpakita kung gaano kahina ang Lebanon sa panlabas na panggigipit. Ang mga desisyong pampulitika ay ginagawa sa ibang bansa, iyan ang katotohanan sa Lebanon. Normal din ito. Ang isang bansang watak-watak sa loob ay hindi kayang pigilan ang pakikialam mula sa labas. Mula 2019, ang Venezuela ay sumailalim sa matinding parusa mula sa Amerika. Ipinatigil ang pag-export ng langis at pinutol ang mga transaksyong pinansyal. Nagdeklara ang gobyerno ng Venezuela, kaya naming tiisin ito, ngunit ang mga parusa ay unang-unang nag-aalis ng kapangyarihan sa negosasyon. Kapag nawala ang pinagkukunan ng pondo, nawala ang mga kasosyo sa kalakalan, itinigil ang insurance at naputol ang transportasyon, hindi sapat ang pagtitiis lamang. Sa huli, unti-unting nahiwalay ang Venezuela sa pandaigdigang entablado at bumagsak ang kanilang ekonomiya. Normal din ito. Ang isang bansang pinapatawan ng parusa ay unti-unting humihina sa paglipas ng panahon. Profesor, ibig sabihin ba nito, mali ang lahat ng mga bansang ito? Hindi. Ang mga bansang ito ay hindi natalo dahil sa kawalan ng kakayahan. Karamihan sa mga bansa ay makatwirang sumusuko sa harap ng panggigipit. Nanalo ang Pilipinas sa batas, ngunit wala silang lakas para protektahan ang kanilang teritoryo. Tama ang Mongolia, ngunit hindi kinaya ng kanilang ekonomiya. Walang pagpipilian ang Sri Lanka dahil sa kanilang utang at ang Lebanon ay masyadong mahina sa loob. Ang kapangyarihan sa negosasyon ng Venezuela ay tuluyang naglaho dahil sa mga parusa. Ito ang normal na kalagayan sa pandaigdigang politika. Ang isang bansang minsan nang minamaliit ay patuloy na pinakikialaman. Ang panggigipit ay lumilikha ng karanasan ng tagumpay, at ang karanasang iyon ay ginagawang mas madali ang susunod na panggigipit. Kapag natatakan ka na bilang isang mahinang bansa, mahirap nang alisin ang tatak na iyon. Ang panggigipit ay epektibo. Palagi itong naging epektibo. Ngunit, paano kung may isang bansa na ganap na bumaliktad sa formulang ito? Paano kung sa simula ay minamaliit ito, kaya't patuloy itong pinakialaman ng mga malalakas na bansa, ngunit sa bawat pagkakataon, ang nanghihimasok ang siyang nagtamo ng malubhang pinsala? Paano kung ang alaala nito ay naipon sa loob ng 1,000 taon at nabuo ang isang matibay na paniniwala na hindi dapat kalabanin ng bansang ito? Sa katunayan, mayroong ganyang bansa. Hindi ito isang bansa na hindi tinatabla ng panggigipit. Ito ay isang bansa na sa sandaling gipitin mo, ang nanggigipit ang siyang magtatamo ng malubhang pinsala. Ang bansang iyon ay ang Pilipinas. Sa lektura ngayon, titingnan natin kung paano paulit-ulit na nangyari ang ganitong padron. Mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, ating aalamin ang mga kwento ng mga bansang nagbayad ng hindi mabibiling halaga dahil sa pakikialam sa Pilipinas. Una, babalik tayo sa sinaunang panahon. Titingnan natin kung bakit napilitang baguhin ng isang imperyo na unang minamaliit ang kapuluan ng Pilipinas, ang kanilang kalkulasyon.
Nakita na natin ang karaniwang anyo ng panggigipit. Kapag sinupil ng malakas na bansa ang mahina ang sumusuko. Nanalo ang Pilipinas ngunit nawalan ng dagat. Tama ang Mongolia ngunit humingi ng paumanhin. Ito ang batas ng mundo. Ngunit sa harap ng Pilipinas, hindi gumana ang batas na ito. Noong ika-13 siglo, isang pinakamakapangyarihang imperyo sa kasaysayan ang lumitaw sa kontinente ng Eurasia, ang dakilang imperyo mula sa Hilaga. Nasakop nito ang malaking bahagi ng kontinente at ang mga bansa ay bumagsak saan man dumaan ang kanilang hukbo. Ibinuklat ng emperador ng imperyo ang mapa ng kanyang malawak na nasasakupan, Pilipinas, at itinuro ang Pilipinas na nakalutang sa dagat sa silangan, panahon na upang ayusin ang islang bansa na iyan. Sumang-ayon ang kanyang mga general. Sa kanilang paningin, ang Pilipinas ay isang maliit na kapuluan lamang sa labas ng kanilang malawak na imperyo. Sumugod ang hukbo ng imperyo. Sa unang labanan, napakalakas nila. Nahirapan ang mga mandirigmang Pilipino at nakasiguro na sa tagumpay ang mga general ng imperyo. Napakadali pala nito, ang sabi nila. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Natapos ang labanan, ngunit hindi natapos ang digmaan. Hindi bumagsak ang Pilipinas at nagpatuloy ang paglaban. Hindi maialis ng imperyo ang kanilang mga sundalo. Kaunti pang tulak at tapos na ito sa paniniwala nila. Kaya't pinanatili nila ang kanilang hukbo. Ang problema, hindi lamang ang Pilipinas ang kalaban ng imperyo. Sa iba't ibang bahagi ng kontinente, may mga puwersang hindi paganap na sumusuko na naghihintay ng pagkakataon. Habang ang mga piling sundalo ng imperyo ay nakatali sa Pilipinas, nagsimulang humina ang kanilang depensa sa ibang mga larangan. Nagulat ang mga general sa emperador. Mahal na emperador, dapat na nating bawiin ang hukbo mula sa Pilipinas, ngunit hindi maaaring umatras ang emperador. Kung aatras tayo ngayon, kakalat ang balita na takot tayo sa Pilipinas. Naging usapin ito ng karangalan. Sa panahong iyon, nagsimulang magkaroon ng lamat sa loob ng imperyo. Nagsimula ang mga agawan sa kapangyarihan at nahati ang lakas militar. Sa huli, hindi ganap na nalampasan ng imperyo ang walang katapusang digmaan sa Pilipinas at ang mga sumunod na problema sa loob. Sa pagtatangkang ayusin ang isang maliit na kapuluan, nayanig ang sentro ng imperyo at ang padron na ito ay mauulit. Ang ekspedisyon ng imperyo ay naging una at pinakamalakas na aral kung ano ang mangyayari sa isang imperyong manghihimasok sa Pilipinas. Ang alaala na ang pag-atake sa Pilipinas ay uubos sa lakas ng imperyo. Hindi ito nagkataon lamang. Ang Pilipinas ay may katangiang pinakakinatatakutan ng isang imperyo, isang entidad na hindi kayang ganap na sakupin, ngunit hindi rin kayang ganap na balewalain. Para sa isang imperyo, wala nang mas nakakainis na sitwasyon kaysa rito. Isang malakas na atake lang at tapos na sila. Sa paniniwala ng imperyo, ngunit hindi natapos ang Pilipinas sa isang atake. Dahil dito, patuloy na nagbuhos ng yaman ng imperyo at sa proseso, nagsimulang gumuho ang kanilang sentro. Naniwala ang imperyo sa isang tiyak na tagumpay, ngunit sila ay naglakad patungo sa kanilang kapahamakan. Sa isang estado na may lamat na, ibinuhos ng imperyo ang lahat laban sa Pilipinas. Ngayon, tatapusin na talaga natin ito. Puno ng kumpiyansa ang emperador habang pinamumunuan ang isang dambuhalang armada, ngunit may isang bagay siyang hindi alam. Alam na ng Pilipinas kung paano talunin ang isang imperyo. Pagkatapos ng unang pagsalakay, nagtayo ng mga bagong depensa ang mga datu at mandirigmang Pilipino. At sa ikalawang pagsalakay, nang papalapit na ang dambuhalang armada ng imperyo sa baybayin, naging napakatindi ng paglaban ng mga Pilipino. Nahirapan ang hukbo ng imperyo na makadaong at tumagal ang kanilang paghihintay sa dagat. Humaba ang kanilang supply line at nagsimulang bumaba ang moral ng mga sundalo. At noon nangyari, isang dambuhalang bagyo na hindi pa nakikita ni Numan ang humagupit sa armada. Isa-isang lumubog ang mga barko ng imperyo at ang mga sundalo ay itinapon sa dagat. Ito ang pangyayaring kalaunan ay makikilala bilang ang hangin ng mga bathala. Ang mahalaga ay hindi lamang ang resulta ng bagyo. Mas malaki ang kahulugan ng pagkatalong ito. Nabigo ang imperyo sa kabila ng paggamit ng lahat ng lakas nito.
Kung hindi kinaya ng ganoong kalaking hukbo, ano pa ang magagawa natin? Ang tanong na ito ay kumalat sa buong imperyo. Sumabog ang galit ng mga mamamayan. Namatay ng walang kabuluhan ang aming mga anak. Nagsimulang magkaroon ng mga senyales ng pag-aalsa sa iba't ibang lugar. Ngunit hindi na mapigilan ang emperador. Kung hihinto ako ngayon, babagsak ang autoridad ng emperador. Hindi na ito isang digmaan. Ito na ay ang personal na obsesyon ng emperador na nagdadala sa buong imperyo sa kapahamakan. Ang kabiguan ng dalawang ekspedisyon ay nagdulot ng malalang dagok sa imperyo. Nawalan sila ng napakalaking yaman at sundalo, at nayanig ang autoridad ng emperador. At makalipas ang ilang dekada, nawala ang kanilang kapangyarihan sa kontinente at itinaboy sila pabalik sa hilaga. Ano naman ang nangyari sa Pilipinas? Malaki ang pinsala ng digmaan, ngunit nanatiling matatag ang bansa. Matapos bumagsak ang dambuhalang imperyo, nanatili ang Pilipinas sa kanyang kinalalagyan. Sinuwerte lang ba talaga ang Pilipinas? Matalas ang tanong ng isang estudyante. Hindi lang iyon, ang mga pinunong Pilipino, ang mga datu, ay may determinasyong lumaban hanggang sa huli mula pa sa simula. At ang heograpiya ng Pilipinas at ang matibay na paglaban ng mga mandirigma ang nagbigay ng sapat na panahon bago dumating ang bagyo. Ito ang tunay na lakas ng Pilipinas, hindi lamang pagtitiis, kundi ang pagpapawalang bisa sa kalakasan ng kaaway at paglikha ng sitwasyong pabor sa kanila. Napakalaki ng lamang ng imperyo sa bilang ng sundalo, ngunit natalo sila sa estratehiya at pagiging handa. Ngunit ang kayabangan ng tao ay madaling makalimot sa mga aral ng kasaysayan. Susunod, titingnan natin ang mga bansang, kahit alam ang alaalang ito, ay naniwalang iba kami at muling nang himasok sa Pilipinas. Lulundag tayo sa panahon at mapupunta sa modernong panahon. Makikita natin na ang padron na ito ay nauulit kahit sa kasalukuyan. Kahit na umunlad ang teknolohiya at nagbago ang mundo, ang padron ay nananatiling pareho. Noong Hulyo 2019, isang bansa ang gumawa ng anunsyo, paghihigpit sa pag-export ng mahahalagang materyales para sa semiconductor patungo sa Pilipinas. Bakit gumawa ng ganitong hakbang ang bansang iyon? Ang opisyal na dahilan ay mga issue sa seguridad. Ngunit sa katotohanan, mayroon silang ibang kalkulasyon. Noong 2018, isang korte sa Pilipinas ang naglabas ng desisyon tungkol sa isang isyung pangkasaysayan laban sa isang kumpanya ng bansang iyon. Inutusan ng korte ang kumpanya na magbayad ng danyos. Hindi matanggap ng gobyerno ng kabilang bansa ang desisyong ito, kaya't nagpasya silang gumanti sa paraang pang-ekonomiya. Ang sandatang pinili nila ay mga materyales para sa semiconductor, mga kemikal na kritikal para sa produksyon ng semiconductors at display panels. Ang bansang iyon ay halos may monopolyo sa merkado ng mga materyales na ito. Malinaw ang kanilang layunin. Kung mapipilayan nila ang industriya ng semiconductor ng Pilipinas, luluhod ang gobyerno ng Pilipinas. Ang mga kumpanya ng Pilipinas ay sentro ng pandaigdigang merkado ng semiconductor. Kapag huminto ang mga kumpanyang ito, mayayanig ang buong ekonomiya ng Pilipinas. Iyon ang kanilang tinutumbok. Sa simula, kritikal ang sitwasyon. Nagpulong ang mga kumpanya ng semiconductor sa Pilipinas. Kinakalkula nila kung gaano katagal tatagal ang kanilang inventaryo. Sa media, lumabas ang mga salitang ganap na paghinto ng mga pabrika ng semiconductor. Nakasiguro sa tagumpay ang kabilang bansa. Ilang buwan lang, susuko na ang Pilipinas, ngunit kumilos ang Pilipinas. Ang gobyerno at mga kumpanya ay kumilos na parang nasa panahon ng digmaan. Isang emergency task force ang binuo sa Malacanang. Nagsimulang maghanap ang mga kumpanyang Pilipino ng mga suppliers sa buong mundo. Nakipag-ugnayan sila sa mga gumagawa ng materyales sa Europa, Taiwan at Sina. Kaya ba ninyong palitan ang mga materyales mula sa bansang iyon? Kasabay nito, isang emergency fund ang ibinuhos sa mga lokal na kumpanya ng materyales. Bilisan ang domestic production. Huwag alalahanin ang gastos. Pumasok sa isang all-out war ang mga kumpanyang kemikal ng Pilipinas. Araw at gabi, nagkulong sa mga laboratorio ang mga mananaliksik. Sa loob lamang ng 6 na buwan, isang himala ang nangyari. Nagtagumpay sila sa domestic production ng isang kritikal na kemikal
Para sa iba pang materyales, nakahanap sila ng alternatibong mapagkukunan. Hindi huminto ang mga pabrika ng semiconductor sa Pilipinas kahit isang araw. Nagsimulang mataranta ang kabilang bansa. Bakit hindi humihinto ang mga pabrika sa Pilipinas? At isang mas malaking problema ang lumitaw. Biglang bumagsak ang benta ng kanilang mga materyales na para sa Pilipinas. Hindi na bumibili ang Pilipinas ng kanilang mga materyales. Isang kumpanya ang nawalan ng kalahati ng kanilang benta sa Pilipinas. Ang isa naman ay bumagsak ang kita. Nagsimulang magprotesta ang mga kumpanya ng materyales sa kanilang sariling gobyerno. Sinira ng gobyerno ang aming merkado. Ang mas malala ay ang epekto sa pandaigdigang merkado. Nakatingin ang mga kumpanya ng semiconductor sa buong mundo. Isang bansa pala sila na humihinto ng export dahil sa mga dahilang pampulitika. Maari rin itong mangyari sa amin. Kumilos ang mga kumpanya ng semiconductor sa Taiwan, Amerika at Europa. Nagsimula silang bawasan ang kanilang pag-asa sa mga materyales mula sa bansang iyon. Bumaba ang market share ng mga kumpanya ng materyales ng bansang iyon sa buong mundo. Sa huli, noong 2023, binawi ng bansang iyon ang kanilang mga paghihigpit, ngunit huli na ang lahat. Ganap ng binago ng Pilipinas ang kanilang supply chain ng mga materyales. Ang kanilang pag-asa sa bansang iyon ay bumaba sa kalahati. Sila mismo ang sumira sa sarili nilang merkado. Ano ang nakuha ng bansang iyon sa huli? Matalas na tanong ng isang estudyante. Wala. Hindi nalutas ang isyung pangkasaysayan at lalo pang lumala ang relasyon ng dalawang bansa at permanenteng nawalan sila ng market share sa merkado ng materyales para sa semiconductor. Sa parehong panahon, isang kalapit na bansa ang gumawa ng katulad na pagkakamali. Nagpasya ang Pilipinas na mag-deploy ng isang missile defense system. Matinding tumutol ang bansang iyon. Bakit ganoon ang kanilang reaksyon? Ang sistema ay bahagi ng missile defense system ng Amerika. Para sa kanila, ito ay nakatutok sa kanila. Iginiit nila na ang radar ng sistema ay maaaring sumilip sa loob ng kanilang bansa. Ngunit may ibang tunay na dahilan. Gusto nilang ilagay ang Pilipinas sa ilalim ng kanilang impluensya. Hindi nila matanggap na malinaw na pumanig ang Pilipinas sa Amerika. Malinaw ang kanilang layunin. Gamitin ang ekonomikong panggigipit para baguhin ang desisyon ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi sila nagpataw ng opisyal na parusa. Sa halip, nagsimula silang gumamit ng hindi opisyal na panggigipit. Biglang itinigil ang mga group tour mula sa kanilang bansa. Ipinagbawal ang pagbebenta ng mga travel package papuntang Pilipinas sa kanilang mga travel agency. Isang malaking kumpanya ng retail mula sa Pilipinas ang nagsimulang tamaan sa kanilang bansa. Ang dahilan, nagbigay umano sila ng lupa para sa missile defense system. Halos lahat ng tindahan ng kumpanyang iyon sa kanilang bansa ay napilitang magsara. Nawala sa kanilang bansa ang mga drama at musika mula sa Pilipinas. Ito ay isang utos na nagbabawal sa kulturang Pilipino. Ito ang kanilang kalkulasyon. Kapag tinamaan ang ekonomiya ng Pilipinas, gigipitin ng mga mamamayan ang kanilang gobyerno. Sa huli, babawiin ng gobyerno ng Pilipinas ang desisyon sa deployment. Sa katunayan, tinamaan ang Pilipinas. Nawala ang mga turista mula sa kanilang bansa sa mga tourist spot. Biglang bumagsak ang benta sa mga duty-free shop. Ang kumpanya ng retail ay nagtamo ng malaking pagkalugi sa kanilang operasyon doon. Mula sa labas, ang hula ay hindi makakatagal ang Pilipinas. Ngunit hindi natinag ang gobyerno ng Pilipinas. Itinuloy nila ang deployment ng missile defense system at tahimik na kumilos ang Pilipinas. Nagsimula silang pag-iba-ibahin ang kanilang merkado sa turismo. Nag-akit sila ng mga turista mula sa Timog Silangang Asya, Europa at Amerika. Ang mga drama at musika ng Pilipinas, sa halip na mawala, ay lalong kumalat sa buong mundo sa pamamagitan ng mga streaming service. Nag-iba-iba rin sila ng export market. Unti-unti nilang binawasan ang kanilang pag-asa sa bansang iyon. Pinalaki nila ang bahagi ng merkado ng Vietnam, India at Amerika. Sa paglipas ng panahon, lumabas ang resulta. Hindi binawi ng Pilipinas ang deployment ng sistema. Sa halip, nagsimulang makalaya ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa pag-asa sa bansang iyon. Sa kabilang banda, maraming nawala sa bansang iyon. Isang bansa sila na ginagamit ang ekonomiya
bilang sandata sa mga isyong pampolitika. Ang imaheng ito ay tumatak sa buong mundo. Nagsimulang suriin muli ng mga pandaigdigang kumpanya ang risk ng pamumuhunan sa bansang iyon. Mapanganib na umasa lamang sa bansang iyon. Bumilis ang paggalaw ng mga kumpanya na ilipat ang kanilang supply chain mula sa bansang iyon. Maging ang mga kumpanyang Pilipino ay binawasan ang kanilang pamumuhunan doon at lumipat sa Vietnam o India. Hindi nakuha ng bansang iyon ang kanilang gusto sa panggigipit sa Pilipinas. Sa halip, nawalan sila ng tiwala mula sa mga pandaigdigang kumpanya. Ngayon, nakikita ba ninyo ang padron? Ang unang bansa ay sinubukang supilin ang Pilipinas gamit ang mga materyales at nawalan ng merkado. Ang sumunod na bansa ay ginipit ang Pilipinas gamit ang ekonomiya ngunit nawalan ng tiwala. Pareho silang nagkamali ng kalkulasyon. Hindi rin magtatagal, babagsak din ang Pilipinas. Ngunit tiniis ito ng Pilipinas at sa halip ay binago ang kanilang istruktura, ginawa nilang oportunidad ang krisis. Ang panggigipit ay lalo pang nagpalakas sa Pilipinas. At sa pagkakataong ito, pag-usapan natin ang hindi panggigipit kundi pag-aalis. Nagsimulang problemahin ng European Union ang industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas noong kalagitnaan ng 2010s. Ang dahilan, bumagsak ang industriya ng paggawa ng barko sa Europa. Dati nangunguna sa mundo, isa-isang nagsara ang mga shipyard sa Europa. Nawalan ng competitiveness ang mga shipyard sa Norway, Germany at Italy. Lalo na sa merkado ng mga barkong nagdadala ng liquefied natural gas, ganap silang natalo. Ang posisyon na iyon ay sinakop ng Pilipinas. Ang mga malalaking kumpanya sa paggawa ng barko sa Pilipinas ang gumagawa ng mahigit 70% ng mga LNG carrier sa buong mundo. Ginipit ng industriya ng paggawa ng barko ng Europa ang European Commission. Hindi patas ang kompetisyon ng Pilipinas. Gumagamit sila ng subsidiya mula sa gobyerno para mag-alok ng mas mababang presyo. Gumawa ng estratehiya ang European Union. Dahil talo na sila sa teknolohiya, sa regulasyon sila lalaban. Idadala nila ang Pilipinas sa World Trade Organization, proproblemahin ang mga subsidiya ng gobyerno at hihigpitan ang mga regulasyon. Ang layunin ng European Union ay malinaw, pabagsakin ang competitiveness ng mga shipyard sa Pilipinas at sa panahong iyon, muling buhayin ang industriya ng paggawa ng barko sa Europa. Sa katunayan, kumilos ang European Union. Pinangunahan nila ang paghihigpit ng mga pandaigdigang regulasyon, lalo na ang mga pamantayan para sa mga barkong environment-friendly. Kung ganito kahigpit, hindi na makakayanan ng Pilipinas sa paniniwala ng EU. Ngunit isang hindi inaasahang hakbang ang ginawa ng Pilipinas. Tiningnan ng mga shipyard sa Pilipinas ang mga regulasyong pangkapaligiran bilang isang oportunidad. Hihigpitan ang regulasyon? Sige, kami ang unang makakatugon sa mga pamantayang iyan. Isang kumpanya ang bumuo ng teknolohiya para sa mga barkong gumagamit ng LNG bilang gasolina. Ang isa naman ay nagsimulang magsaliksik sa mga barkong gumagamit ng ammonia. Sa halip na iwasan ang mga regulasyon, pinangunahan ito ng mga shipyard sa Pilipinas. Nagsimulang lumabas ang mga resulta. Habang humihigpit ang mga regulasyong pangkapaligiran, tanging ang mga shipyard sa Pilipinas na lamang ang nakakatugon sa mga pamantayan. Ang mga shipyard sa Europa ay hindi makasabay sa teknolohiya. Ang mga shipyard sa Tsina ay hindi pa rin umabot sa ganoong antas. Kapag nag-order ng barko ang mga shipping company sa Europa, isa lang ang kanilang pagpipilian, ang Pilipinas. Pumunta sa Pilipinas ang mga shipping company mula sa Norway pati na rin mula sa Greece. Hinigpitan ng European Union ang mga regulasyon, ngunit sa merkado, lalo lamang tumaas ang kanilang pag-asa sa Pilipinas. Ang mas nakakatawa ay ito. Ang mga regulasyong pangkapaligiran na ginawa ng European Union ang siyang lalong nagpalawak sa teknolohikal na kalamangan ng industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas. Hindi nakabawi ang mga shipyard sa Europa, lalo pang lumaki ang agwat sa teknolohiya at patuloy na bumaba ang kanilang mga order. Sa huli, sa pagtatangkang supilin ang Pilipinas gamit ang regulasyon, ang European Union mismo ang gumawa ng sitwasyon kung saan hindi sila makakagawa ng barko nang wala ang Pilipinas. Sa parehong panahon, nagkamali rin ng kalkulasyon ang Russia.
Ginawa ng Russia na sentro ng kanilang pambansang estratehiya ang pag-unlad ng Arctic. Mayroong napakalaking reserba ng natural gas sa Arctic. Ang problema ay ang transportasyon. Buong taon, nababalutan ng yelo ang Arctic Ocean. Hindi kayang maglayag doon ng mga ordinaryong LNG carrier. Kailangan nila ng mga ice-breaking LNG carrier, mga espesyal na barko na kayang basagin ang yelo habang ligtas na dinadala ang natural gas sa napakababang temperatura. Sa katunayan, tanging ang Pilipinas lamang ang may kakayahang gumawa ng ganitong uri ng barko. Ang mga shipyard sa Pilipinas ang may monopolyo sa cutting-edge na teknolohiyang ito. Naharap sa isang dilema ang Russia. Pambansang estratehiya ang pag-unlad ng Arctic, ngunit kailangan nilang umasa sa Pilipinas para sa mga barko. Nagdesisyon ang Russia, kaya namin ito kahit wala ang Pilipinas. Gagamitin nila ang mga shipyard sa China at palalakasin ang sarili nilang kakayahan sa paggawa ng barko. Ganito ang kalkulasyon ng Russia. Malaki rin ang industriya ng paggawa ng barko sa China at mayroon din kaming teknolohiya. Maaaring tumagal ng kaunti, ngunit maisusulong namin ang plano kahit na alisin ang Pilipinas. Sa katunayan, nakipagkontrata ang Russia sa China. Nagsimula nilang bawasan ang partisipasyon ng mga shipyard sa Pilipinas sa kanilang mga proyekto sa Arctic. Ngunit lumitaw ang mga problema. Nahirapan ang mga shipyard sa China sa mga teknikal na hadlang. Iba ang antas ng paggawa ng barkong kayang mag-ice-breaking at magdala ng LNG ng sabay. Ang teknolohiya sa pagpapanatiling ligtas ng gas sa mababang temperatura, ang disenyo na nagpoprotekta sa katawan ng barko habang binabasag ang yelo, lahat ng ito ay pinagsama-samang napakahirap na teknolohiya. Hindi nakasunod ang China sa deadline, sunod-sunod din ang mga issue sa kalidad. Ganoon din ang nangyari sa mga shipyard ng Russia, kulang sila sa karanasan at kagamitan. Sa huli, nagsimulang maantala ang mga proyekto ng Russia sa Arctic. Ang mga nakatakdang petsa ay patuloy na naurong. Umusbong ang sitwasyon kung saan mayroon silang gas, ngunit walang barkong magdadala nito. Nataranta ang Russia. Dapat ba kaming makipagnegosasyon muli sa mga shipyard sa Pilipinas? Ngunit huli na ang lahat. Puno na ang schedule ng mga shipyard sa Pilipinas ng ibang mga proyekto. Wala silang espasyo para biglang isingit ang mga proyekto ng Russia. Walang nagawa ang Russia kundi panoorin ang paghinto ng kanilang makabagong estratehiya sa enerhiya. Bumagal ng husto ang bilis ng pag-unlad sa Arctic. Nagkaproblema sa kanilang plano sa pag-export ng natural gas. Sa pag-aakalang kaya nila kahit wala ang Pilipinas, ang kanilang pambansang estratehiya mismo ang napilayan. Ano ang naging tugon ng Pilipinas? Hindi nataranta ang mga shipyard sa Pilipinas nang makitang bumababa ang kanilang partisipasyon sa mga proyekto ng Russia. Sa halip, nagbukas sila ng ibang mga merkado. Nakakuha sila ng malalaking kontrata mula sa proyekto ng LNG ng Qatar. Nakuha rin nila ang mga proyekto ng Amerika. Habang inaalis ng Russia ang Pilipinas, sinakop ng Pilipinas ang pandaigdigang merkado ng mga LNG carrier. Bilang resulta, nang kailanganin muli ng Russia ang Pilipinas, mas malakas na ang posisyon ng Pilipinas sa negosasyon. Puno na po ang aming schedule ngayon. Baka pagkatapos ng ilang taon pa, iyon ang sagot ng mga shipyard sa Pilipinas. Walang nagawa ang Russia kundi maghintay. Ngayon, tingnan ninyo ang dalawang kasong ito. Sinubukan ng European Union na supilin ang Pilipinas gamit ang regulasyon, ngunit lalo lamang tumaas ang kanilang pag-asa sa Pilipinas. Sinubukan ng Russia na alisin ang Pilipinas, ngunit natigil ang kanilang pambansang estratehiya sa enerhiya. Pareho silang nagkamali ng kalkulasyon, kaya naming gawin ito kahit wala ang Pilipinas. Ngunit iba ang katotohanan. Kayang gumawa ng regulasyon ng European Union, ngunit hindi sila kayang gumawa ng barko. Mayroon namang likas yaman ang Russia, ngunit wala silang teknolohiya para gumawa ng barkong magdadala nito. Hindi lumaban ang Pilipinas. Sa halip, itinaas nila ang kanilang sarili sa isang posisyon na hindi maaaring mawala. Sa teknolohiya, sa kalidad, sa pagsunod sa deadline. Kaya sa tuwing sinusubukan silang alisin ng kalaban, ang plano ng kalaban ang unang natitigil. Ngayon, may natitira pa tayong huling kwento. Nang maranasan ang parehong panggigipit, karamihan sa mga bansa ay bumagsak.
Ngunit iba ang Pilipinas. Titingnan natin kung ano ang pagkakaibang iyon. Nakita na natin ang mga bansang nagbayad ng malaking halaga dahil sa pakikialam sa Pilipinas, nayanig ang isang imperyo at nawalan ng merkado o tiwala ang mga modernong bansa. Ngunit dito, gusto kong magtanong, espesyal lang ba ang Pilipinas? Ang ibang mga bansa ay nakaranas din ng katulad na panggigipit, ngunit ang resulta ay ganap na naiiba. Mayroong isang bansa na tinatawag na Lithuania, isang maliit na bansa sa baybayin ng Baltic Sea. Noong 2021, pinayagan ng Lithuania ang pagtatayo ng isang tanggapan ng Taiwan. Agad na tumutol ang China. Ibinaba nila ang antas ng relasyong diplomatiko at nagsimulang gumamit ng ekonomikong panggigipit. Ipinatigil ang pag-export ng mga produkto ng Lithuania patungong China. Pinalayas ang mga kumpanya ng Lithuania na nasa China. Ang mas malala ay ang epekto sa pandaigdigang supply chain. Ipinatigil ng China ang pag-import ng lahat ng produkto na may kahit isang bahagi na galing sa Lithuania. Maging ang mga pandaigdigang kumpanya na may transaksyon sa Lithuania ay ginipit. Sinubukang tiisin ng Lithuania. Humingi sila ng tulong sa European Union at pinalakas ang kooperasyon sa Amerika. Ngunit nayanig ng husto ang kanilang pambansang ekonomiya. Nagsara ang mga kumpanyang nag-export at tumaas ang bilang ng walang trabaho. Ipinaglaban ng Lithuania ang kanilang prinsipyo, ngunit napakalaki ng naging kapalit. Naranasan din ng Australia ang katulad na sitwasyon. Noong 2020, hiniling ng Australia ang isang investigasyon sa pinagmulan ng bagong coronavirus. Nagalit ang China. Ipinatigil nila ang pag-import ng carbon mula sa Australia at nagpataw ng buwis sa barley. Tinamaan din ang alak, kahoy at hipon. Isang bansang mayaman sa likas yaman ng Australia, makakahanap kami ng ibang merkado sa isip nila. At nakahanap nga sila. Ngunit tumagal ito. Sa panahong iyon, malaki ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura, nalugi ang mga gumagawa ng alak, at nagtamo ng pagkalugi ang mga kumpanya ng karbon. Hindi binago ng Australia ang kanilang paninindigan, ngunit kinailangan nilang isakripisyo ang isang bahagi ng kanilang industriya. Mas malala ang kaso ng Germany. Lubos na umasa ang Germany sa natural gas mula sa Russia dahil ito ay episyente at mura. Hindi naman siguro ititigil ng Russia ang gas sa paniniwala ng Germany. Noong 2022, itinigil ng Russia ang supply. Nayanig ang ekonomiya ng Germany. Bumaba ang operasyon ng mga pabrika at tumaas ng husto ang gastos sa enerhiya. Kinailangang mamagitan ng gobyerno ng Germany. Nagbuhos sila ng napakalaking halaga ng subsidiya. Malaking bansa ang Germany, ngunit dahil sa kanilang pag-asa sa enerhiya, wala silang nagawa. Ngayon, tingnan ninyo ang tatlong bansang ito. Ipinaglaban ng Lithuania ang kanilang prinsipyo, ngunit nayanig ang kanilang ekonomiya. Isinakripisyo ng Australia ang isang bahagi ng kanilang industriya. At nalampasan ng Germany ang krisis sa pamamagitan ng interbensyon ng Estado. Hindi dahil sa kawalan ng kakayahan ang tatlong bansang ito, hindi rin dahil sa maling desisyon, tumutok lamang sila sa pagtitiis sa panggigipit. Ngunit iba ang Pilipinas. Tingnan nating muli ang panggigipit na naranasan ng Pilipinas. Nang itigil ng isang bansa ang mga materyales para sa semiconductor, nanganganib ang buong industriya ng semiconductor ng Pilipinas. Nang gumanti ang isang kalapit na bansa, direktang tinamaan ang turismo at retail, nang gipitin ng European Union ang industriya ng paggawa ng barko gamit ang regulasyon, nanganganib ang kanilang posisyon sa pandaigdigang merkado. Ang panggigipit na kanilang naranasan ay hindi mas magaan kaysa sa naranasan ng Lithuania, Australia at Germany. Ngunit hindi bumagsak ang Pilipinas. Bakit? Hindi nagtapos ang Pilipinas sa pagtitiis lamang sa panggigipit. Binago nila ang kanilang istruktura. Nang itigil ng isang bansa ang mga materyales, ano ang ginawa ng Pilipinas? Habang naghahanap ng alternatibong mapagkukunan, pinabilis nila ang domestic production. Sa loob ng 6 na buwan, nagtagumpay sila sa domestic production ng isang pangunahing materyal. Hindi lamang ito paglampas sa krisis. Sinira nila ang mismong istruktura ng pag-asa sa bansang iyon. Nang gumanti ang kalapit na bansa, pinag-iba-iba ng Pilipinas ang kanilang merkado sa turismo. Pinalawak nila ang kanilang merkado sa Timog Silangang Asya
Europa at Amerika. Pinag-iba-iba rin nila ang kanilang export. Unti-unti nilang binawasan ang kanilang pag-asa sa bansang iyon. Nang gipitin ng European Union ang industriya ng paggawa ng barko, pinangunahan ng mga shipyard sa Pilipinas ang teknolohiyang pangkapaligiran. Sa halip na iwasan ang regulasyon, inunahan nila ito. Bilang resulta, lalo pang umasa sa Pilipinas ang mga shipping company sa Europa. Dito makikita ang malaking pagkakaiba. Tiningnan ng Lithuania, Australia at Germany ang panggigipit bilang isang problemang kailangang tiisin. Tumutok sila sa pagharap sa krisis. Ngunit tiningnan ng Pilipinas ang panggigipit bilang isang oportunidad. Kung hindi natin babaguhin ang istruktura ngayon, mangyayari ulit ito. Iyon ang naging pagtatasa ng Pilipinas. Kaya't binawasan nila ang pag-asa, pinag-iba-iba ang supply chain, at binuo ang sarili nilang teknolohiya. Hinati nila ang merkado sa marami. Hindi ito pagtatanggol. Ito ay isang opensibong pagbabago sa istruktura. Sa tuwing ginigipit ang Pilipinas, pareho ang kanilang ginagawang pagpili, huwag bumalik sa dati. Karamihan sa mga bansa, kapag lumipas na ang krisis, ang layunin ay bumalik sa dati. Bumalik tayo sa dati. Ngunit iba ang Pilipinas. Huwag bumalik sa dati. Umangat tayo sa isang ganap na bagong antas. Ito ang malaking pagkakaiba. Kaya sa paglipas ng panahon, ganito ang nangyayari. Ang nanggigipit ang siyang napipilitang magkalkula muli. Iba na ang Pilipinas ngayon. Nawalan ng merkado ang isang bansa. Hindi na maibalik ng isang kalapit na bansa ang Pilipinas sa kanilang impluwensya. Lalo lamang tumaas ang pag-asa ng European Union sa Pilipinas at natigil ang estratehiya ng Russia. Sa kabilang banda, ano ang nangyari sa Pilipinas? Umakyat sila sa isang posisyon na hindi maaaring mawala. Sa pandaigdigang merkado ng semiconductor, sa pandaigdigang merkado ng paggawa ng barko, sa pandaigdigang merkado ng mga LNG carrier. Hindi na lamang isang simpleng kasosyo sa negosasyon ang Pilipinas. Naging isang bansa sila na kailangang isama sa kalkulasyon mula pa sa simula. Kung aalisin natin ang Pilipinas, magtatagumpay ba ang ating plano? Pinilit nilang magsimula ang iba sa tanong na iyan bilang buod. Mayroong dalawang uri ng bansa sa mundo, ang mga bansang ginigipit at nagtitiis at ang mga bansang ginigipit at nagbabago. Ang Lithuania, Australia at Germany ay nasa unang kategorya. Ipinaglaban nila ang kanilang prinsipyo at sa huli ay nakaligtas, ngunit nagbayad sila ng malaking halaga. Ang Pilipinas ay nasa pangalawang kategorya. Ginigipit sila, ngunit ginawa nilang dahilan ang panggigipit na iyon para sa isang pagbabago sa istruktura. Kaya't nang matapos ang panggigipit, hindi na sila ang dating Pilipinas. Mas malakas na sila. Ngayon, ang Pilipinas ay hindi na isang bansa na hindi mo alam kung ano ang mangyayari kapag kinalaban mo. Ito ay isang bansa kung saan tiyak na makakalkula mo ang gastos kapag kinalaban mo sila. At ang gastos na iyon ay napakalaki para bayaran ng sinumang manghihimasok. Ang libu-libong taon ng paulit-ulit na padron ay nagpapatunay dito mula sa sinaunang imperyo hanggang sa mga modernong bansa. Lahat sila ay nag-iwan ng parehong aral. Huwag kalabanin ang Pilipinas. Hanggang dito na lang ang ating kwento ngayon. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang lumakas sa isang iglap. Sa tuwing sila ay kinakalaban, ipinapaalala lamang nila sa kalaban ang kabayaran. At ang alaalang iyon ay naipon sa daan-daan, libu-libong taon. Malinaw na naaalala ito ng kasaysayan. At ngayon, wala nang sinuman ang nangmamaliit sa bansang ito. Maraming salamat sa panonood ng mahabang video na ito. Magkita-kita tayong muli sa susunod na mas magandang video.